Kung may unlimited source of income ka, di mo na kailangan manood ng mga reviews. You can just buy whatever you want. Pero syempre, kung kailangan pinag-iisipan mo yung mga tech na binibili mo, this channel is for you. Kasi nag-review ako ng tech that matters. Gusto kong i-share yung mga bagay, yung mga accessories na ginagamit ko sa aking iPhone. Sa huling review ko, isa sa mga hinighlight ko sa phone na to ay yung design niya talaga, saka yung material. Actually, sa lahat ng iPhone for the past few years, isa to sa pinakamaganda dahil lahat ito ay aluminum na. Nai-enjoy ko talaga tong hawakan nang walang case. Kaya lang syempre hindi natin kayang ingatan siya like 100% na hindi natin mahuhulog, no? Yung design naman ito, no, parang magkano ba to? 750 pesos. Yung MagSafe na rin siya. Yung design niya okay na okay. Maganda. Kung titingnan niyo. Kaya lang yung material na to, hindi ko alam kung bakit kumakapit yung oil. Siyempre, yung katawan natin, nag-i-secrete yan ng oil or minsan yung sa buhok ninyo, pag humawak kayo sa buhok ninyo, ihawak nyo sa phone ninyo, kakapit yung oil. Ngayon, pag nagugas na kayo ng kamay, yung oil nandito pa rin. Kahit hugasan nyo to, yung oil nandun pa rin. Yun yung sobrang inis na inis ako. Kaya sabi ko, sige, maghahanap ako ng ibang brand. Naghanap-hanap ako sa Lazada. And I found this, Spigen. Yan yung brand niya. Dahil mahilig ako maghanap-hanap, hindi ako basta-basta bumibili sa like yung pinaka-mismong store. Dahil yung ganitong case sa store nyo bibilihin, sa official store nila or sa mall, siguro nasa 2,000 to. Yung iba pumapalo pa ng 3,000 pesos. I got this for only like 650 pesos. Ang pangalan ng shop sa Lazada, Casetify something. Hindi siya fake, original talaga siya. Pero parang clearance yung mga sale. Actually nga, parang 2 araw, ubos na kaagad eh. So, yun yung maano ko sa inyo, yun yung mga mai-recommend ko sa inyo. Maghanap-hanap kayo ng mga shop, nagbibenta ng same product or same brand. Tingnan nyo rin yung reviews kasi napakaraming reviews niyan. Minsan makakahanap kayo ng same brand for like half the price yung presyo, no? So, it's a good deal. Itong edge na to, no? Sa magkabilang gilid, rough yung design dito. Pinag-isipan kasi siya dahil nandiyan naman madalas kayo humawak ng phone, right? So hindi siya dudulas sa kamay ninyo. Yun yung reason behind it, kaya siya rough. Ito yung gusto kong i-highlight sa part na to. Yung may cover mismo yung camera ninyo. If nanonood kayo ng mga reviews like Jerry Rigs Everything, yung YouTuber na sumisira talaga ng phone, tinetest niya yung durability niya. Overall naman maganda yung review niya sa iPhone 17 Pro Max. Kaya lang itong part na to, itong edge ng phone na to, ito yung pinakamadaling magasgas. Kahit hindi nyo siya mahulog, ipatong nyo lang siya every time na walang case. Mapapatong nyo kunwari sa table. Eventually, yun yung magagasgas at yan yung mawawala ng kulay. Pero syempre, pinakamagandang gawin dyan, protektahan nyo na lang yung phone ninyo. Yung luma akong phone, nahulog ko ng ilang beses pero never nagkaroon ng gasgas dahil sa case. Yun yung kagandahan na kung bakit gumagamit ako ng mga iPhone case. MagSafe wallet. Again, nakuha ko lang din to ng clearance. Ito mismo yung sa Apple na binibenta nila sa Power Mac. I think I bought it like around 500 pesos compare sa Mac. Sa Power Mac na nasa 1,000 pesos ata to if I'm not mistaken. Wala naman siyang masyadong purpose. Pero kung halimbawa lalabas kayo nang hindi kayo magdadala ng wallet, kunwari, pwede nyo itong gamitin. Kaya nyo naman pagkasyahin 3 card pero masikip na siya masyado. So ako parang 2 card lang inalagay ko. Yung license ko, and then yung credit card, okay na yun. Yun na yung gagamitin ko pag mag-grocery. At least hindi ko dinadala yung isang buong wallet ko. Ito kasi sa dating iPhone ko pa to, hindi ko lang sinama na ibigay na sa pinsan ko. Kasi alam ko naman na from time to time magagamit ko siya. Pagdating sa headphone, ito pa rin yung ginagamit ko. Siguro mag 3 years old na sa akin to. This is the AirPods Pro. Ang magandang i-highlight kasi dito is yung noise cancelling feature niya para sa napakaliit na headphone plus quality ng music niya. Isa to sa mga pinakamagandang option if you have an iPhone. Pagbukas nyo, ilagay nyo sa tenga ninyo, automatic magkoconnect yan sa kung anumang Mac yung naka-open. So for instance, nagpi-play ako ng music sa phone ko, in-stop ko yung music, lipat ako sa laptop ko, nagko-connect din siya. The only problem of mine, syempre, yung quality ng microphone hindi ganun kaganda. Plus yung battery, parang siguro straight 3 hours, yun lang yung mapapakinabangan nyo dito. Halimbawa, nakafocus kayo sa work, and then pag naloobat siya,
ayun, sira yung momentum ng trabaho ninyo. Or nakikinig kayo ng music, or nanonood kayo ng movie, nasa travel kayo, biglang malolobat. Yun yung parang pinaka-problema dito. So, syempre, ibabalik nyo siya sa case. So, may solution ako pagka nag-work ako dito sa bahay. Or pag nag-travel ako. This is very underrated. Another accessory that I can recommend. Sa lahat ng accessories na pag-uusapan natin for today, ito yung masasabi kong sweet spot. So, paliwanag ko kung ano yung sweet spot. Yung sweet spot ay yung price niya hindi ganun ka-expensive. And at the same time, yung benefit na makukuha nyo dun sa product. Kumbaga, align siya. Or minsan sobra pa. Yung iba kasi parang, okay, maganda yung mga features and whatnot. Yung price naman sobrang mahal eh. Hindi natin matatawag na sweet spot yun. Ito yung sweet spot para sa akin dahil napakadaming usages na to. Unang-una, hindi to nangangailangan ng battery. Ikabit nyo sa phone ninyo. Ikabit nyo sa laptop ninyo. Pangalawa, ito, yung microphone niya. So, magagamit nyo to sa meeting. Pag nag-meeting kayo, kung nagtatrabaho kayo sa, like, may mga client meeting kayo na kailangan i-attend, mas maganda yung microphone dito compared dun sa AirPods. Kung halimbawa, hindi naman kayo audiophile, sobrang solid na rin eh. Maganda rin naman kahit paano yung bass niya siya. Na-enjoy ko pa rin yung music. Pag nandito ako sa bahay, 90% ito yung ginagamit ko compare sa AirPods ko or compared to sa headphones ko. Dati, hindi ko na-appreciate yung MagSafe charger. Pero ngayon, isa to sa mga pinaka-solid na desk accessories na ma-i-recommend ko kahit kanino. The good news is napakarami ng MagSafe accessories na maibili kayo dyan. Humanap kayo ng mga ganito, like 3-in-1. Dito, pwede nyo ilagay yung AirPods. Dito yung phone. Gustong-gusto ko lang to kasi I can tuck this in sa desk ko. Kaya hindi siya, kumbaga hindi siya ganun ka pansinin, no? Hindi nagiging eyesore. Kung bago naman yung phone ninyo, hindi nyo naman din masyadong kakailanganin ng power bank. So, kung may mga power bank na kayo na ginagamit before, hindi nyo na kailangan magpalit. Ang ginagamit kong power bank, yung mga typical na power bank. Ito, 20,000 mAh to from Xiaomi. Nagagamit ko siya pagka blackout or nag-blackout. Alam nyo naman, sa Pilipinas, madalas may bagyo, ganyan. Tapos, kina-cut off yung kuryente. Tapos, pag sa travel naman, ito, mas magandang gamitin to. Sa Japan to, regalo lang sa akin to, sa Japan binili. Parang nasa 10,000 mAh yung battery nito. Magaan din siya, hindi siya kasing bigat nitong Xiaomi na to. So, pwede nyo ilagay kahit saan bag ninyo. Ang kagandahan nito, may built-in siya na cable. iPhone pa na lightning yung cable. May lightning cable dito. May Type-C cable dito. And then, hindi ko na alam kung ano yung dalawang cable na wala akong pinagagamitan. Isipin nyo kung gaano lang siya kanipis. Pwede nyo ilagay doon sa pinakagilid ng bag ninyo. May extra battery na kayo. And last recommendation, syempre, if you are a content creator, this is not a sponsored in anything, but I love DJI. DJI Mic Mini. Meron silang DJI Mic 2. Parang ganito din yung style, so huwag kayong malito. Yung itong Mic Mini kasi, ang kagandahan nito, sobrang simple niya lang eh. Ang liit niya lang eh. Ito nga, ginagamit ko right now. Hindi niya masyadong mapapansin yan. So, meron siyang Type-C receiver like this. Yan yung kinoconnect niya sa phone ninyo. Tapos, makukonect yung dalawang mic. So, kung halimbawa, nag-vlog kayo or gagamitin niyo sa podcast, pwede nyo gamitin tong mic mini nito. Again, itong mga product na to ay wala akong affiliation, wala rin namang sponsorship or anything. Yan lang din talaga yung ginagamit ko para sa iPhone ko na masayang-masaya ako at pinag-iisipan ko talaga siya. If you have any questions, comment lang kayo sa baba. See you on my next video. Bye-bye!